Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay nasa ikaapat na kwento ng pag-asa, ang pagbagsak ni Lucifer. Bago pa ang panahon, ang kalawakan, ang liwanag o anumang bagay, ang Diyos sa mga pangyarihan ay naroon na bago pa ang lahat. Nagpasya siya na lumikha. Sa kanyang walang limitasyon at karunungan, sa kanyang layunin, siya ay nagpasya ang kanyang mga intensyon na itinakda at ang plano niya ay nakumpleto. Nagsimulang lumikha ang Diyos at nilikha niya ang maganda at napakatalino na mga espiritong nilalang na tinatawag nating mga anghel. Lumikha siya ng libu-libo at milyon-milyong mga anghel. Gumawa siya ng ilan na may higit pa na kapangyarihan at otoridad. Ang ilan ay mas mababa, ang ilan ay nilikha niya para sa isang layunin, ang ilan ay para sa isa pa. Ngayon, kahit na sila ay naninirahan sa langit, mayroon itong kakayahan na pumunta sa lupa kung saan maaari silang lumitaw at mawala ng biglaan. Kapag sila ay lumilitaw, minsan lumilitaw ang mga ito na may mga pakpak, sa ibang pagkakataon ay wala. Kahit na maaari silang kumilos ng mabilis at napakalakas, ang mga anghel, dahil sila ay nilikha ng Diyos, sila ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ibig sabihin, kailangan nilang gawin ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Gawin o pagdusahan ang mga kahihinatnan. Ang Diyos ay nagplano para sa mga anghel na maglingkod at sumamba sa Kanya, magpakailanman. Nais ng Diyos na sambahin siya, ngunit binigyan niya ang mga anghel ng kakayahang pumili, ang sumunod o hindi sumunod sa kanyang mga utos. Ngayon, ilang panahon ang pagkatapos likhain ng Diyos ang mga anghel at bago likhain ang tao at babae. Isang kakilakilabot na nangyari. Isang bagay na makakaapekto sa lahat at bawat nilikha sa kahangahangang universo ng Diyos. Ginawa ng Diyos na maganda ang bawat anghel. Ngunit ang isang nilikha niya ay mas maganda kaysa lahat. Ang pangalan niya ay Lucifer. Sa isang pagkakataon, sinabi ng Diyos kay Lucifer, "Ikaw ay perpekto sa karunungan, perpekto sa kagandahan, naglalakad sa aking bundok, ginagampanan ng iyong tungkulin." Isang anghel na napaka-espesyal, kumikinang na parang ginto at pilak, mamahaling bato na hindi maipaliwanag na kagandahan. Tiyak na kahanga-hanga ang anghel na ito, hindi natin maisip, pero may nangyari. Naging proud at kurap si Lucifer dahil sa kanyang dakilang kagandahan. Sabi niya, "Aakyat ako sa langit at doon ko itataas ang aking trono. Mas mataas sa lahat ng bituin ng Diyos sa itaas at uupo akong mag-isa. Mamumuno sa lahat ng mga Diyos sa pinakamataas. Ako ang magiging pinakamaliwanag sa mga ilaw. Ako ang magiging paningin ng mga tanawin. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap. Ang pinakatuktok nito, gagawin ko ang aking sarili na katulad ng kataas-taasan at hindi na muling yuyuko." Kaya pinarusahan ng Diyos ang anghel na iyon na nakilala bilang si Satanas, ang Diablo. Sinabi ng kataas-taasang Diyos, "Mula ng araw na likhain kita, ikaw ay walang kapintasan hanggang sa araw na iyon na natagpuan ang kasamaan sa iyo." At pinalayas niya siya, Satanas, mula sa kanyang harapan. Marami sa mga anghel sa langit ang piniling sumunod kay Satanas sa halip na sa Diyos. Gusto ni Satanas na tumaas ng mas mataas, ngunit itinapon siya ng Diyos mula sa langit. At isang araw, itatapon siya sa kalaliman ng hukay. Ang Diyos ay naghanda ng walang hanggang apoy kung saan doon si Satanas at ang mga anghel na sumusunod sa kanya ay itatapon. Salamat po. Mapagpalang araw sa ating